Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria ang kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kaniyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, nagpakita sa kaniyang panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kaniya, "Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y papangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kaniyang bayan sa kanilang mga kasalanan." Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. So ngayon nga po ay pinagdiriwang ng ating inang simbahan ang kapistahan ng birthday ni Mama Mary. Sapagkat kung ang ating sariling mga kaarawan ay ating pinagdiriwang, mas lalo natin itong dapat ipagdiwang. Lalo pat ang kapanganakan ng anak ni Maria, si Jesus, ang Diyos na nagkatawang tao. Pero alam niyo po ba na may mga kapatid tayo na tutol sa ganito? In fact, tutol sila kahit sa pag-celebrate ng birthday ng isang tao. Noong una nagulat talaga ako kasi akala ko lahat ng tao sa mundo ay nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Hanggang sa may ma-meet ako na isang kaibigan, hindi talaga nagdiriwang ng birthday niya. Noong una, kinakantsawan ko, akala ko kuripot lang. Pero hindi pala talaga. At mayroon silang dahilan. Isa sa mga dahilan ay wala naman daw ito sa banal na kasulatan. Hindi sinasabi ng Diyos sa banal na kasulatan na magdiwang tayo ng ating kaarawan. In fact, may mga nabanggit na pagdiriwang ng kaarawan sa Old Testament, sa Genesis 40:20, yung pagdiriwang ng birthday ng isang parao sa Ehipsyo, at gayon din ang pagdiriwang ni Herodes sa Matthew 14 at saka sa Mark 6 ng kanyang birthday. Pero ang dalawang ito ay hindi naniniwala sa tunay na Diyos. So bakit nga naman daw ipagdiriwang ng taong naniniwala sa Diyos ang kanyang kaarawan? Mas lumutang patuloy na ang origin ng pag-celebrate ng birthday ay pagan. Hindi nga naman daw nagdiwang ng birthday si Kristo kasama ng kanyang mga disipulo at maging ang kanyang mga sariling disipulo. So bakit tayo na sumusunod at naniniwala sa Diyos na si Kristo ay magdiriwang ng ating kaarawan sa mundong ito? Hindi po ako narito para pabulaanan yan sapagkat gaya ng sabi ko, mayroon namang dahilan. Valid din naman. Pero nandito ako para bigyan ng katwiran ang pagdiriwang ng ating kaarawan in connection sa pagdiriwang ngayon ng kapanganakan ng ating mahal na ina. Katulad din ng pagdiriwang natin ng kapanganakan ng anak niya. Ang isa sa mga nakikita ko ay hindi naman din tahasang sinabi ng Diyos sa banal na kasulatan na masama ang magdiwang ng birthday natin o kaarawan. Sinsanay sinabi na niya noon pa man sa Genesis 40 na masamang nagdiwang ng birthday ang Pharaoh. Sinsanay sinabi niya na noon pa man sa New Testament sa pamamagitan ni Kristo. Sa Mateo 14 at sa Marcos 6 na masama ang pagdiriwang ng kapanganakan ni Herodes. Hindi naman. Hindi naman. Pupwede pa na ang masama ay yung paraan ng kanilang pagdiriwang. At yun ang hindi natin dapat tularan. Ano kung pupwede ang origin ng pagdiriwang ng birthday natin ay pagan?
Hindi ba natin po pwedeng i-adapt yan at bigyan ng makakristyano at mabuting pakahulugan? Hindi ba natin po pwedeng i-adapt yan kung makatutulong naman at lagyan natin ng maganda at mabuting kaparaanan? Kasi hindi natin basta-basta maitatama ang nakaugalianan ng isang tao kung wala tayong mas maganda at mabuting alternatibo. Lalo pat ito ay nakasanayan na ng tao. Hindi ganun kadaling gawin niyon kung wala tayong magiging alternative para doon. Halimbawa, yung nakasanayan nating kapag tayo nakapupunta sa isang hindi pamilyar na lugar at tayo natatakot, magubat, madilim, ano yung lagi nating sinasabi? Tabi-tabi po, makikiraan po, kasi baka nga daw may nuno, masamang espiritu. Nakagawian na ng tao yan. Mahirap baguhin na yan. Kung wala kang magandang alternatibo dyan, ang ginagawa kong magandang alternatibo dyan, sa halip na po na sabihin ninyo yung tabi-tabi po, kung meron man diyang masamang espiritu, ay mas makapangyarihan na di hamak ang dasal. Sabihin niyo, Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us. Kung meron mang masamang espiritu dyan, ay manginginig yan, maniwala kayo sa dasal na yan. Kaya sa sabihin ninyong tabi-tabi, binibigyan nyo pa siya ng kapangyarihan sapagkat humihingi kayo ng pahintulot sa kanya na makadaan kayo o makaihi kung saan, di ba? O halimbawa rin yung ginagawa ng iba na nagpapatay ng manok tapos nilalagay sa pundasyon o kaya yun ba yung pagpapatugo na tinatawag? Nakasanayan na ng tao yan. Maraming naniniwala dyan. At hindi madaling baguhin yan kung wala kang magandang alternatibo dyan. Ang ginagawa ko dyan ay ang sinasabi ko, huwag niyong gagawin yan. Manapa, bumili kayo at magpabendisyon kayo ng mga rosaryo o kaya ng mga miraculous medal. Yun ang ilagay niyo sa pundasyon ng bahay. Sigurado, mas titibay ito. Mas maliligtas sa kapahamakan nito sapagkat ang sabi ng ating Panginoon sa Salmo, malibang ang Diyos ang siyang nagtayo nitong bahay. Ang ginawang bahay ay walang tibay. Ang sabi rin ng ating Panginoon, ang matalinong tao ay naglalagay ng kanyang bahay. Hindi sa ibabaw ng buhangin at hindi rin sa ibabaw ng pinadugong manok, kundi sa ibabaw ng bato at yun ay si Kristo. So imbis na magpadugo kayo, yan ang gawin ninyo. Rosaryo, medalyon, dasal. Yan ang gawin yung pundasyon. Hindi lang ng inyong bahay, kundi niya ng inyong buhay. Yun. Kasi again, hindi madaling baguhin ang isang nakaugalian na. Kahit pa sabihin mong masama yan o pagan yan, kung wala kang magandang alternatibo. Ganon din ang pagdiriwang ng ating birthday o karawan. Kahit pa sabihin at may prueba na pagan ang origin yan, bakit hindi ba natin po pwedeng i-adapt yan kung makatutulong naman at gawin nating makakristyano ang kahulugan? Sa papaanong paraan? Eto na. Baka dito na tayo tamaan. Papaano bang nagdiwang ng birthday nila ang mga paraon ng Ehipsyo at gayon din si Herodes na pagano ay hindi naniniwala sa Diyos, kundi sumasamba lang sa mga Diyos-Diyosan. Mga Diyos-Diyosan kanilang parang nadidiktahan. Paano sila nagdiwang? Dahil nga hindi makadiyos, walang Diyos, Diyos-Diyosan lang na kanila pang nadidiktahan. Nagdiwang sila ng walwal talaga. Bumabaha ang alak na parang wala ng bukas, laklak ng laklak. Nagpapasayaw ng malaswa o kaya hubad. May mga gumagawa, nagsasalita ng immoralidad. Ganyan sila magdiwang. So yan ang ating dapat iwasan. Bato-bato sa langit, tamaan, makising ha. May mga nagdiriwang ng ganyan. Nagpapalabas ng malalaswa. Laklak ng laklak, ng alak, parang walang bukas. Nagpapakasagad. Yan yung pagdiriwang ng kaarawan na malapagano. Yan ang ating iwasan. Hindi nakalulugod sa Diyos yan. Gayon din naman ang pagdiriwang ng mga pagano ay yung pagtataas ng sarili. O hindi nga ba't ang mga pagano, lalo na ang mga Romano, ang mga Ehipsyo, dinudiyos din ang sarili nila Ganon din naman si Herodes, di ba? Mataas ang tingin sa kanilang sarili. Kaya nagdiriwang ng kaarawan, yung pagdiriwang na yon ay para itaas pa ang kanilang sarili. Para mas matanyag pa, para mas pag-usapan pa, para mas hangaan pa, para mas palakpakan pa. Para pakainin pa nila ang pride o ego nila. At yun din ang ating iiwasan. Yung napakamabonggang pagdiriwang ng kaarawan na alin na lang natin ay itaas ang ating sarili, ay hindi rin po maganda yan. Lalo pat hindi natin sasaliwan ng pagkakawang gawa man lang. Lalo pat ang concern natin kapag tayo nagdiriwang ay hindi natin fina-follow yung sinasabi ng ating Panginoon na mag-imbita kayo na mga hindi makakaganti sa inyo. Hindi man tayo mag-imbita ng mga pulubi sa handaan,
siguraduhin natin na pagkatapos na tayo makapagdiwang kasama ng mga mayayaman, meron tayong part na pagdiriwang, kahit simple lang pero makabuluhan sa mga lubhang nangangailangan. Iyon ang makakristyanong pagdiriwang. Hindi yung basta sa sarili lamang. Kaya nga po ako, personally, nang ma-realize ko yan. Kapag ako ay naimbitahan na magbigay ng mensahe sa nagdiriwang ng kanyang kaarawan, lagi ko nang sinasabi, kung hinahangaan ko man yung nagdiriwang ng kaarawan sa ganda niya, sa kagwapuhan niya, sa kakisigan niya, sa karir na niya, sa mga pangarap ng naabot niya, sa ganda o ano pa mang maganda tungkol sa kanilang pamilya, lagi kong sinasambit ang Diyos. Lagi kong binabalik sa Diyos. Kumbagay, purihin ko man siya, sisiguraduhin ko na sa mensahe ko, ang mas mapupurihan, ang mas dadakilain ay ang Diyos. Sa simpleng mensahe, pinipilit kong imulat ang mga mata ng nagdiriwang ng kanyang kaarawan kasama ng kanyang mga bisitang nakikipagdiwang na ang lahat ng ito ay wala kung hindi tayo pinagpala ng Diyos na makapangyarihan. Iyon yung mga Kristiyanong pagdiriwang ng kaarawan. Yung ibalik natin sa Diyos ang kapurihan. Kaya nga, alam po ninyo, yung simpleng pagdiriwang ng kaarawan, magsimba lang, ay more than enough na yan. Yun talaga ang tamang pagdiriwang. Yung pasalamatan mo ang Diyos na patuloy na nagbibigay ng buhay sa iyo, na siyang naging buhay mo sa loob ng maraming taon na nakaranas ka ng mga kamatayan sa buhay mo dahil sa mga problemang iyong naranasan. Yun ang pinakamagandang pagdiriwang ng kaarawan. Siya'y ating pasalamatan. And that is why minsan naaawa tayo, di ba? Halimbawa sa mga nakikita sa CCTV o kaya na-film na mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan na mag-isa, na may cake sa harap nila, sila lang din ang kakanta para sa sarili nila, kaya maaawa ka. Sasaluhan mo siya sa pagkanta, sasaluhan mo siya sa pagdiriwang niya, kakausapin mo siya. Papaano kung sa pagdiriwang nung may kaarawan na yon, nakagaling na pala siya sa simbahan, sineselebrate lamang niya ang kanyang kaarawan ng mag-isa for some reasons we do not know. Papaano kung yung simpleng pagdiriwang na yun ay makabuluhan sapagkat sa kanyang pagdiriwang pinapupurihan niya ang buong may kapal, kaya kasama niya ang buong hukbo sa kalangitan, ang mga anghel na sa kanya nakikipagdiwang. At syempre kasama ang Diyos na kanyang pinapasalamatan. Hindi kaya mas maganda pa yung pagdiriwang na yan sa nagdiwang ng kanyang kaarawan ng bonggang-bongga pero walang ibang inintindi kundi itaas lamang ang kanyang sarili. At pakisamahan lamang yung mga mayaman niyang bisita na makagaganti sa kanya. Sa mata ng Diyos, sa totoo lang, mas kawawa yung pagdiriwang na yan, yung bongga pero makasarili lamang. Tingnan po ninyo yung pagdiriwang natin ngayon ng kaarawan ng mahal na ina. Kung tayo man ay nag-encourage na mag-alay ang tao sana ng cakes, hindi naman yan para sa kanya, kundi para sa mga minamahal niya. Sino bang minamahal ng mahal na ina? Tayong lahat. Pero particular, syempre, tinutunghayan niya yung mga mahirap, yung mga aba. Hindi nga ba't ang mahal na ina, sa lahat ng kanyang pagpapakita, nagpapakita siya sa mga aba, sa mga bata, sa mga mahirap lang? Oh yeah. Kaya doon natin sa kanila natin ibibigay ang mga birthday cakes na iaalay natin sa kanya. Lalo pat, sinabi niya, di ba? Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Mula ngayon, ang pangalan ko ay magiging dakila. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng Diyos na makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kaya ngayon, ang kanyang kaarawan ay ating pinagdiriwang, hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa ng Diyos para sa kanya. So walang masama na magdiwang ng kaarawan kung kalugod-lugod naman sa Diyos ang paraan. So ano ang hatol dyan? Dapat bang magdiwang ng kaarawan? Bahala kayo, trip-trip lang yan. Hindi, ang punto ko ay ganito. Ano ba ang sabi sa atin ni San Pablo sa 1 Corinthians? In whatever you do, kumain ka man o uminom ka man, ano man ang gagawin mo, do it for the glory of God. So yun din ang sasabihin ko. Magdiwang man tayo ng kaarawan o hindi, do it for the glory of God. Kapag nagdiwang tayo ng kaarawan, siguraduhin natin na ang Diyos ang siyang mapapapurihan, kalinsabay ng pagtulong sa mga nangangailangan, sapagkat yan ang makalulugod sa Diyos na pagdiriwang ng kaarawan. In connection with this, huwag mong pipintasan yung mga hindi nagdiriwang ng kanilang kaarawan, lalo pat meron naman silang magandang dahilan. On the other hand, kung hindi man tayo magdiriwang ng kaarawan, siguraduhin natin na yung dahilan natin ay kalugod-lugod din naman sa Diyos. Ha?
Huwag yung maging dahilan natin ay yung pulaan lang yung iba dahil iba yung paniniwala natin sa kanila. E papaano kung nagdiriwang sila ng kaarawan na kalugod-lugod naman sa mga mata ng Diyos na makapangyarihan? Diba? Huwag nating pipintasan. Sapagkat ayaw nating papurihan ang ating sarili. Gusto natin siguraduhin ang Diyos lamang ang mapapurihan natin sa ating buhay. O kaya ay yung maging detached tayo sa mga material na bagay dahil naniniwala tayo na hindi sa buhay na ito ang tunay nating tahanan, kundi yung tahanan natin sa kalangitan. So, anuman ang gawin natin, yung magdiwang tayo o hindi ng kaarawan, basta ang mahalaga, iyan ay para sa higit na ikadarakila niya. Siya ang dapat na umangat at hindi tayo. We should never forget that. Amen. Lagyan natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong Walang imposible sa magagawa ang Diyos. kung ako'y magtatapat, Kung ako'y sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod, Alam kong may magagawa ang Diyos. Hindi ako magtutulog. ay magagawa ang Diyos. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo Alam kong di sapagkat mahal niya. ringkin ng Diyos ang samo. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo Alam kong di sapagkat anak niya. ringkin ng Diyos ang samo. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod, Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo. Bigyan natin ang ating mga mata. Panginoon, salamat sa buhay na ibinigay mo sa akin at sa buhay na patuloy mong ibinibigay sa akin. Salamat sa paggabay mo sa akin, sa pagtulong mo sa akin, sa pagmamahal mo, sa kabutihan mo sa akin. Ito nawa ay huwag mawala sa aking isipan at sa aking puso na lagi dapat akong tumatanaw ng utang na loob sa iyo. Ito sana ang maipakita ko rin sa aking buhay na kung ano ako ngayon at kung ano pa ang mga maganda na mararating ko. Ito ay dahil sa kabutihan mo. Huwag po pong mapapayaan na ako'y mawalay sa iyo. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan sa iyo. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo papabayaan. Paniwalaan natin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa iyo. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasa. Kung lalapit ka kay Jesus, huwag kang mapagod na maging biyaya sa buhay ng ito. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. May magandang plano ng Diyos kung bakit kanyang buhay at patuloy na binubuhay. Kung lalapit ka kay Jesus, alamin mo yun. At sa tulong ng Diyos, i-accomplish mo. Hindi ka papapayaan ng Panginoon. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo.